Ipinapamahagi na ng COMELEC ang Voters Information Sheet o VIS sa mga rehistradong botante sa bansa. Nilalaman nito ang presinto ng botante at gabay kung paano sila makakaboto. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, minabuti na lang gawing personal ang pamamahagi dahil mas mura at mas mabilis ito kaysa kung by mail. Kanina sa isang barangay sa Pasay City, namahagi ng VIS sina Garcia at 3 COMELEC commissioners. Kailangan pumirma ang botante o nang kinatawan nito bilang katibayan na na-deliver ang VIS. Paalala ng COMELEC, may ID ang kanilang mga tauhan na namamahagi ng VIS. 68 million na registered voters sa buong bansa ang makatatanggap nito. Muling nag-ikot ang senatorial candidates para ilatag ang kani-kanilang plataforma. May report si Rafi Tima. Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Dumalo sa Forum ng Children with Special Needs sa Misamis Oriental si Attorney Angelo De Alban. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.